Yung kanina ng privilege speech ko is about to address the reaction of the public with regards to the speech that I delivered last week. And expected naman. There are positive and negative comments. Pero yung negative kasi nakita namin it's purely political eh. Ang ginagawa nga natin, kaya nga itong ating pinupush na resolution that urging the national government to pass the anti-dynasty law is to prevent nga rin din yung politika. At ayun din specific is yung political dynasty. At gusto ko lang i-reiterate na napakaganda na the whole council ay talagang supports the resolution. At they are same vision with with the Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski, and also our Congressman Roman Romulo, na tayo na rin ng magsimula at mag-ignite na hilingin sa national legislators na ipasa na talaga ito. Dahil ang 1987 Constitution, napakalino naman sa Article 2, Section 26, na dapat may equal opportunity sa lahat ng mga nagnanais makapaglingkod. At ulitin ko, marami po talaga na nasa pamilya rin na talaga naglilingkuran, na naipasa na rin po ang kanilang paglilingkuran sa kanilang mga kaanak, na maganda naman talaga ang hangarin. At naniniwala ako kung maipapasa ito, sila mismo yung tatalima. At gusto rin natin na ipagbigay alam na ito nga sa council, meron rin naman talaga po tayong mga kasamahan na talagang naglilingkuran na matagal ang kanilang pamilya sa Pasig City. Pero sumusuporta rin dito sa panukala na ito. So sana nga yung magandang hahangarin nito ay huwag matabunan ng mga hindi magagandang reaksyon na alam na naman natin na talagang political naman talaga. Sabi ko nga doon sa ating hangarin, ang kagandahan dito sa council, ang maganda na maipasa namin ito ng magkakasama. Maganda na maipasa namin ito ng magkakasama kaysa naman o matalo kami na kami magkakasama na maganda yung layunin, kaysa naman maipasa namin to na kami ay watak-watak ng opinion. So, yun lang yung kagandahan nito. And second, diretso ko na rin, yung second na topic ko naman po ay tungkol dun sa aking ipapasang ordinansa. Kasi may nagtanong, legal ba yung kung legal ba na pwede ba na kami ay magpasa ng anti-dynasty ordinance. Alam naman natin kung ang laman ng ordinansa is prohibiting an individual na sila ay makalahok sa eleksyon, definitely hindi ito i-allow ng COMELEC plus ng Supreme Court. So guided naman kami ng prinsipyong ito na kailangan munang magkaroon ng National Enabling Law para kami ay makagawa ng ordinansa. Kaya itong ipapasok ko pong ordinansa, ang layunin po na yung mga relatives of the elected officials po ay hindi po pwedeng gamitin at makilahok lalo po sa mga programa ng government ng government programs, lalo na po kung ginamit po ay pondo. At ang pakinabang po nila, alam naman natin na political po ang intensyon, ay ito po ay hindi na natin papayagan. Ito po ay, ang nickname nga po nitong aking ordinansa ay ang Anti-EPAL/Family Incorporated Ordinance. Kasi alam naman po na nangyayari po, kadalasan po marami pong mga elected officials na alam naman natin na ginagamit po nila yung pondo at programa ng gobyerno para po sa political ambition ng kanilang mga kaanak. Minsan sa anak, minsan sa kapatid. At kaya maganda po ay mapigilan na natin ito. At kapag naipasa na po itong ordinansang to, tingin po namin isa tong daan para po mapigilan po ang political dynasty. At kaya kasama po yan sa titulo ng ating ordinance.